Mainit na tinanggap ng mga taga-Pasay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nitong pangunahan ang programang Bawat Bayan Makikinabang Pasay City sa Cuneta Astrodome. Sa naturang programa, personal na nakipagkita si PBBM sa mga Bagong Pilipinas Barangay Scholars, pinangunahan ang rollout ng Bagong Pilipinas RICE Program at namahagi ng financial assistance sa iba't ibang barangay sa Pasay City. Layunin ng administrasyon na mas mailapit ang tulong, ayuda at mahahalagang serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad upang matiyak na walang maiiwan sa ilalim ng Bagong Pilipinas Vision. Ang sistema na bawat barangay sa buong Pilipinas ay magbibigay ang national government ng 200,000 pesos. Pero ang hiningi namin sa ating mga barangay officials na doon sa 200,000 ay kalahati ay gamitin para sa scholar. At ating 20,000 piso ang bawat scholar, 5 sa bawat barangay. Kaya pala ay nakikita natin ay mabuti ito para makatulong. At sinabi namin sa kanya, i-priority ninyo yung mga malapit na magtapos pero baka hindi makatapos dahil nga may problema sa pambayad o whatever reason na kailangan magtrabaho. So this is our support to you para naman maging successful ang inyong scholastic career. At alam naman natin na napakahalaga ng may magandang pinag-aralan at pagdating ng araw, kailangan ready na kayo at nagkaroon kayo ng magandang training, may dala kayong magandang edukasyon. Ang edukasyon na tutulong sa inyo na pagandahin ang inyong mga buhay, pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, at even the communities, your city, your country. At I will always remind dito sa mga scholar natin na baka siguro ngayon, iniisip niyo, hindi, matagal pa kami bago magtrabaho, bago pa kami kinakailangan na magserbisyo. Pero you'll be surprised, hindi ganun katagal. The day will come when the country will look to you to be our future leaders, to be those who will be attending to our country and developing our country and making our country better. In whatever way, I'm not talking only about, hindi lang naman gobyerno ang gumagawa niyan. Sa lahat ng iba't ibang sektor ay tumutulong lahat. At basta't nagsiservisyo kayo at maganda ang inyong magiging serbisyo, ay makikita natin tuloy-tuloy ang pagpaganda sa Pilipinas. Kaya't kayo'y inaasahan namin. Kaya't pakinabangan ninyo itong pagkakataon na ito, itong tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa inyo upang talaga naman ay meron kayong biyaya na edukasyon. Dahil lagi kong sinasabi, ang edukasyon, ang magandang pag-aaral ay isang kayamanan na kahit ano pa ang mangyari sa buhay ninyo, walang makakaagaw sa inyo ng kayamanan na yan. Hindi mananakaw sa inyo yan. Dala-dala ninyo yan. Buong buhay ninyo. At hindi mababawasan, hindi nalulusaw, kundi nadadagdagan. At yan ang magbibigay sa inyo ng maraming magandang pagkakataon. Makahanap ng magandang trabaho. Alamin kung ano ang mga kailangan gawin. At ang sinasabi ko nga, ang katotohanan nito, kami mga nakaupo ngayon, mga nagurang na kami. Kaya kailangan ready na kayo pagka retirable na kami mga nauna sa inyo. But I'm sure, I'm very confident na sa inyo lahat that you will be a credit to your country, to your generation. And dapat mas magaling kayo sa amin. Hindi po pwedeng mas bubaba ang galing ng mga sumusunod na henerasyon. Dapat pagaling ng pagaling. You have to be better than us. And that's the only way to do that. At least where you are now is to get a good education. So take advantage, work hard, mag-aral kayo mabuti, come home with your diploma, use it to the best advantage that you can,
And we will see that not only will you be helping yourself, not only will you be helping your community, you will be helping the entire country. So work hard and study hard and make us proud. Keep it up. Thank you. Picture. Sige, tayo po tayong lahat. Dito tayo sa gitna. Ayan. Thank you very much. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon ay ating nasasaksihan na pinangungunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa ating mga benepisyaryo. Ito ay isinasagawa bilang bahagi ng pinalawak na implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF sa buong bansa na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng tulong sa bawat komunidad. Pag-asenso, magsikap ng mabuti ka nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Guys, at sa puntong ito ay inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance. Ang ating Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance ay nagkakahalaga ng 200,000 pesos para sa bawat barangay sa 201 barangay sa lungsod ng Pasay na may kabuuang halagang 40.2 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At para sa kanyang mensahe, hinihiling po natin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po, Pasay City, sa inyong napakainit na salubong. Maraming salamat po. Magandang gabi na pala. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magsiupo po tayo at magpapaliwanag lang po ako kung ano itong mga programa na ating sinisimulan dito sa Pasay at sa lahat ng LGU ng buong Pilipinas. Ito po, ang sadya ko po rito ay upang tignan
at i-monitor kung ano ba ang pangyayari dito po sa ating mga may dalawa pong bagong programa na ating isinusulong. Ito po ay ang dalawa, ito yung nakasulat dito, bawat bayan ay makikinabang. Meron din isa pa, bawat barangay ay makikinabang. At ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito po ay unang-una yung para sa lahat ng LGU. Ito po ay binigyan po natin, kinuha po natin sa isang pondo na tawag Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na dapat gamitin para tulungan ang ating mga local government. Ngunit, nung panahon ko, ako po ay nag-governor ako ng Ilocos Norte ng tatlong termino, 9 na taon. Sa 9 na taon, wala po akong naramdaman o nakita o nasimut man lang doon sa LGSF na yan. At tinanong ko sa ating mga kasama na gobernador, mga mayor, ay kanila, hindi nga nila malaman kung paano gagamitin, saan makuha yung pondong yan. At mukha namang nagamit noon para sa iba't ibang bagay, hindi para sa LGU. Kaya sabi ko, ngayon na ako ay nakaupo, ito na ang pagkakataon ko na gamitin talaga yung LGSF para magsuporta, para tumulong, para makipag-project sa ating mga local government officials. Kaya yan po ang aming ginawa. Dahil po, sa aking karanasan, ramdam naman na po natin, ang katotohanan ay kapag ang national government lamang ang gumagalaw, kuminsan kahit na maganda ang programa, kahit maraming tulong ang inaabot, medyo natatagalan. At maraming kailangan pagdaanan, ang daming kailangan na dokumento, at yung mga mabibigyan sana ng tulong ay matagal bago nila magawa, pipila ng mahaba. Kaya naman naisip ko, nandyan na ang local government. Dahil halimbawa, kung gagawa kami ng listahan ng lahat ng mga nangangailangan, anong mangyayari? Maghahanap kami ng tao na galing sa mga iba't ibang ahensya, pupunta sa iba't ibang lugar. Tapos sila ang magse-survey sila. Ano ba itong nangyayari dito? Sino ba rito ang dapat tulungan? Sino ba rito ang nangangailangan ng tulong? Naisip ko, imbis na yan ang gawin natin, magtulungan tayo kasama ang local government at yung listahan na yan ay nasa kanila na. Dahil ang gobernador, ang mayor, walang ginawa yan kundi gawin at baguhin at ayusin ang listahan na yon araw-araw. Yan po ang naging trabaho ko bilang gobernador. At saka nakikita ko naman, mga mayor ng mga iba't ibang lungsod, ganyan din, mga bayan, ganun din. Kaya sabi ko, ganito, para mabilis ang pagbaba ng serbisyo sa tao, dapat mag-partner ang local government at saka ang national government. Dahil ito nga, mas mabilis ang pangyayari. Kaya basta't maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo, ng tulong sa taong bayan para maramdaman kaagad ng ating mga mamamayan, maramdaman kaagad ng ating mga kababayan. At yung pangangailangan ay matugunan kaagad natin at magkaroon kaagad ng tulong. Kaya ganito po ang aming ginawa. Yun lamang, doon sa pagbaba ng LGSF, namin ay dapat kasama dyan ay ang pagkain. Dahil ang katotohanan po niya, nung una akong umupo bilang Pangulo, ini-interview po ako. Tinanong ako ng isang reporter, tanong niya sa akin, ano ba talaga ang layunin mo bilang habang presidente ka? Ako sa kanilang sagot ko, ay ang talagang pangarap ko ay makita natin, masasabi natin na wala nang gutom na Pilipino. Kaya't yun po ang ating pangarap at susubukan talaga natin na matupad yung pangarap na maging totoo, yung pangarap na yan at matupad ang ganyang klaseng serbisyo. Kahit hindi natin makuha ang bawat isa na mamamayang Pilipino, basta't masimula natin at maituloy natin. Kaya't ito po ay isang bahagi noon sa LGSF na binigay natin sa mga local government
At alam naman natin, mas mabilis gumalaw ang pagka-local government, lalong-lalo na pagka ganyan yung mayor ninyo, Mayor Emmy, napakasipag din. Ayan, namamaos na sa sa, sa kakaikot. At saka si Kong Tony, yan talaga, kaya maasahan natin. Kaya sabi ko, doon na magtulungan tayo, magtulungan ang national at saka yung local government. Kaya ito ang naging programa natin na yun sa listahan na ibinigay sa atin ng ating mga local government officials. Doon sa listahan na yun na mga nangangailangan ng tulong, yung pong hindi talagang nakakatiyak sa kanilang food supply, sa kanilang pagkain, ay dapat bigyan natin ng tulong. At meron pa rin po tayong nababalitaan na isang beses lang kung kumain sa isang araw, kuminsan 2 araw na walang kain, o isa lang ang kain sa 2 araw, napakalungkot naman masyado noon. Kaya inisip namin paano natin gagawin, ano yung gagawin natin para matulungan naman yung mga yon. Kaya ito po ang aming ginawang programa. Ginamit na natin yung LGSF, yung pondo nga na Local Government Support Fund, upang makapagbigay nitong mga sako-sako na tigsa 10 kilo para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ito po ang tulong ng pamahalaan upang matiyak naman na kahit papano may makain. At huwag niyo pong isipin na ito ay minsanan lamang. Ito po, tuloy-tuloy po ito. At ang schedule po nito ay sa 1 taon, 6 na beses po namin gagawin. Pagkadaan ng 2 buwan, meron na naman pong 10 kilo. Hindi na namin ititigil yan. Hanggat hindi na kayo nangangailangan, kung medyo nakaahon na kayo, at hindi na kailangan, at kaya na ninyong magpakain sa inyong pamilya, yung iba naman ang tutulungan natin. Ngunit, hanggat nandyan kayo at nangangailangan kayo, tuloy-tuloy po ang bigay ng pamahalaan nitong bigas para tulong sa inyo. At yan yung unang programa na aming dala ngayong araw na ito. May pangalawang programa, ganun din siguro ang pangalan na bawat barangay ay makikinabang. Ito po, yung cheque po na ibinigay ko kanina. Yan po ay para sa mga barangay. Ang programa po ay ganito. Ang bawat barangay, at hindi lamang dito sa Pasay, kundi sa buong Pilipinas, bawat barangay sa Pilipinas ay bibigyan namin ng 200,000 piso para magamit ng mga barangay official. Doon sa 200,000 piso, ang hiniling namin sa ating mga barangay official, yung kalahati, yung 100,000, yung kalahati ay gamitin para sa scholarship ng ating mga kabataan. So, tigda 20,000, tigda 20,000 ang bibigay sa bawat scholar, kaya bawat barangay magkakaroon ng 5 scholar. At ito ay sabi ko, dapat ang unahin ninyo yung mga malapit ng magtapos. Pero baka mahirapan silang magtapos dahil walang pambayad, dahil kailangan magtrabaho, o kung ano man na dahilan, ay dapat tulungan natin ang mga yan. At alam naman natin na napakahalaga ng magandang edukasyon, na napakalaking bagay na merong pinag-aralan ang ating mga kabataan. Kaya yun po ang sinama namin. Yun naman na naiwan, doon sa 200,000, di 100,000 bibigay natin sa mga scholar. Yun naman na natira na 100,000 ay iniiwan na natin sa ating mga barangay official. Kayo nang bahala kung saan nyo gagamitin yung 100,000 na yan. yung
mangyayari nito, yung mga barangay opisyal. Walang tulog kayo mamayang gabi, kakatugin kayo doon sa bahay ninyo. Asa na yung 100,000? Kailangan namin. Anyway, kaya namin ginawa yun. Kaya namin ginawa yun dahil sa uli ay nanggaling sa karanasan ko na ito yung mga naranasan ko bilang gobernador ay dahil sa aking tapat ang aking paniniwala na walang mas alam sa mga pangangailangan sa isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Walang nakakaalam walang mas nakakaalam sa mga pangangailangan ng isang lungsod kundi ang mayor. Sa probinsya, ang gobernador. Kaya dapat pabayaan natin ang ating mga local government official na magpakita naman ng kanilang mga inisyatibo na sa palagay nila ay makakatulong doon sa kanilang lugar. At kaya sinabi natin, titiyakin natin na meron naman silang magamit. Ito po ay aming ginagawa upang tiyakin, unang-una, na may pagkain ang ating mga kababayan at pangalawa, upang tiyakin na kahit papaano meron tayong natutulungan na scholar para sila pagdating ng panahon na sila na ang magseserbisyo, sila na ang mamumuno, sila na ang magpapatakbo ng Pilipinas, sila naman ay handa. Yan po ang aming programa na nailunsad ngayon at tamang-tama rin po dahil alam naman po natin nagkagera sa gitnang silangan at ang naging nangyari dahil doon ay tumaas ang presyo ng langis. At alam natin lahat ng bilihin tataas din ang presyo kapag tumaas ang presyo ng langis. Ngunit hindi namin ginawa ito dahil doon. Talagang matagal na namin pinaplano ito. Na taon lang at ako'y nagpapasalamat na mabuti na lang na pagdating ng hamon dahil sa pangyayari sa gitnang silangan, dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, mabuti na lang at nakahandang programa na tutulong sa ating mga kababayan na magbibigay sana naman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong araw-araw na pamumuhay. Yun naman lamang po at asahan po ninyo ang inyong pamahalaan, national government, local government, lahat, mula sa Pangulo hanggang sa barangay tanod, lahat po kami ay iniisip namin ang inyong kalagayan. Lahat kami ay iniintindi namin kung ano ang mga maaari namin gawin upang kayo'y tulungan. Kami lahat ay nagkakaisa. At kahit na hindi kami magkapartido, kahit na hindi kami magkasama sa politika, na isasantabi po namin yan para tulungan ang taong bayan. Yan po ang aming pangako, yan po ang aming isinumpa na magsiservisyo sa lahat ng Pilipino. Asahan po ninyo na kaming lahat ay hindi lamang nagpapahinga, nagpapasikat, nagpapagwapo, hindi po yun. Hindi po namin ginagawa yun. At yung ginagawa po namin ay iniisip po namin lahat ng maaring gawin upang kayo'y matulungan, upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. At hindi lang kami nagsasabi sa inyo na ito yung gagawin natin, ito yung ganito, nag-uutas lang kami. Kami po ay nakikinig din sa inyo. At sabihan nyo kami kung ano ba ang nasa isip ninyo na dapat gawin. Ano ba talaga ang inyong pangangailangan at gagawin namin lahat ng kaya namin gawin upang kayo'y tulungan. At walang tigil po, walang tigil po ang aming ginagawa dahil alam nyo po, hindi ang tingin po namin sa serbisyo publiko, hindi po trabaho ito. Ito po ay aming ipinapakita ang malasakit ng pamahalaan para sa ating mga mamamayan. Yan po ang buhay ng public servant. Yan po ang aming gagawin at patuloy na gagawin para sa inyong lahat, para sa ating mga minamahal na kababayan. Asahan po ninyo, nasa tabi ninyo ang pamahalaan. Kasama po kayo at hindi kayo nag-iisa, kayo po ay may katuwang, may tutulong sa inyo at gagawin lahat
upang kayo ay magkaroon ng mas magandang buhay, ng kaunting ginhawa sa buhay ninyo, at makakaasa kayo sa inyong mga kinabukasan at ang kinabukasan ng inyong mga anak. Kaya yun lamang po. Ito po, at magpapasalamat uli ako sa inyo. At meron na lang. Alam. Parang nagkampanya ulit tayo. Meron lang po ako idadagdag. Idadagdag ko lang sa ating mga local. Meron lang ako idadagdag sa ating mga local government official. Ito lang. Pagka naging matagumpay itong mga programa natin, kapag maganda ang patakbo at nakikita natin maraming natulungan at malaki ang itinulong natin sa taong bayan, asahan ninyo, sa darating na taon, palalakihin pa natin yung budget para dito sa mga programang ito. Ayan kakatukan namin si Kong Tony at sasabihin namin, oh boss, yung natin, appropriations natin, dito natin ilagay para marami tayong natutulungan. Yun lang po. Marami pong salamat. Mabuhay ang Pasay City! Nung nalaman ko po na isa po ako sa parte ng programang ito, ay masayang-masaya po talaga ako knowing na yung tatay ko po ay isang basurero po. And matutulungan po talaga po ako nito nang makapagtapos po. Para po sa ating Pangulo ng Pilipinas, maraming salamat po. Isa po ako sa nagpapasalamat po sa inyo na naging isang scholar. And I'm hoping po na marami pong matulungan ang programang ito. Hindi lang po ngayon at sa mga susunod na taon. And muli po, thank you very much to our President. Napakasaya po ang Barangay 23 Sonto dito sa binaba po ng ating mahal na Pangulo. Lalong-lalo na dito sa bawat bayan makikinabang. Nakikita po natin na kung ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo talagang umiikot po sa iba't ibang lugar ng Pilipinas upang matugunan po ang pangangailangan ng bawat barangay. Maraming salamat po, mahal namin na Presidente. Sa bansang Pilipinas, tunay po na kayo ay binigay ng ating mahal na Panginoon upang paglinguran po ang mamamayan. Ito yung programa na ito ay malaking tulong sa tao, lalo na po ako ay senior na wala ng hanap buhay. We are privileged at saka masaya po kami na kami ay nabahagigan po nito. Nagpapasalamat po kami kay Pangulong Marcos tungkol sa programa na ito. Malaking tulong po ito sa ating mamamayan, lalo na po nga sa senior citizen. Hindi lang sa senior citizen, lahat po ng mga tao na nangailangan po ng tulong. Thank you po.